Good morning po sa ating lahat. Happy New Year po sa bawat isa. Basahin po natin ang Bible reading natin for today. Sabi po sa Psalms 3, Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. I call out to the Lord, and He answers me from His holy mountain. I lie down and sleep, I wake again, because the Lord sustains me. I will not fear, though 10,000 assail me on every side. Salamat po sa Lord sa kabutihan niya sa atin sa nakaraang 2020. Nararapat po siyang pasalamatan natin sa lahat ng ginawa niya po sa buhay natin sa buong nakaraang taon. In this coming year, let's think po yung mas maganda, mas better future natin na manggagaling sa Panginoon. And awitan po natin siya ngayong umaga nito. May eyes to see more who you are. When I behold still an anxious heart, till when I know and break it all apart. For you, my God, a greater still. And no sky contains, no doubt restrains all you are, the greatness of our God. So my life to know, and I'm far below, so you are the greatness of our God. You know you are the greatness of our God. You be grace to see beyond this moment here. To believe that there is nothing left to be. You alone are high above it all. You, my God, the greatest thing. No sky contains, no doubt restrains all you are, the greatness of our God. My life to know, and I'm far below, so you are the greatness of our God. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death, desire conveys to you, my God, the greatest thing. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death, no desire conveys to you, my God, the greatest thing. And no words can say, no song can make
So you are the greatness of our God. We know you are the greatness of our God. We know you are the greatness of our God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. And from my family, from our church, we greet you a very happy and safe New Year. Gaya po ng mga nakagawian po ng iglesyang ito o ng church na ito, ay ginagawa po natin ang ating pong Thanksgiving Sunday. Instead ng ating anniversary o instead ng November, ginagawa po natin ito on the first Sunday of the year. Kaya nga po ngayon, being January 3, ang atin pong Thanksgiving Sunday. Dahil naging kaugalian natin at sinasabi po, atin pong simulan ang bagong taon ng meron pong pagpapasalamat. Let's start the New Year's with the bang and with the bang of thanksgiving unto the Lord. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon. And ngayon pong umaga ay nagpapasalamat po tayo at tayo po ay malaki pong ating pasalamat sa Panginoon dahil ating pong naipagdiwang ang ating pong Christmas, ang Kapaskuhan at ang kaarawan ng ating Panginoong Hesus ng COVID-free. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. And because of that, because of our Thanksgiving, ay tayo po ay blessed and favored. Kaya nga po ang pamagat ng ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay blessed and favored beyond measure. Ikaw ba ay blessed and favored? Are you blessed and favored beyond measure? Pwede mong ilagay doon sa iyong comment section yung lahat ng pwede mong ipagpasalamat sa ating Panginoon. And being the first Sunday of the year, ngayon po ay magkakaroon po tayo ng ating pong Santa Cena. At nagpapasalamat po tayo because there are 52 Sundays in one year. At ito po yung unang-unang linggo na magkakaroon po tayo ng pagpapasalamat po sa ating Panginoon. Kaya kunin po natin ang ating pong mga tinapay at ang ating pong mga saro sa ating pong kanya-kanyang mga bahay at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Pagpalain mo po ang amin pong tatanggapin na simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito at sa unang linggo na ito ng 2021 ay sama-sama po kaming tatanggap ng mga pagpapala mo, Panginoon, simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Pagpalain mo po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan na nabugbog, nagkadurog-durog doon sa krus ng Kalbaryo at alang-alang para sa amin. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang katas ng ubas, ang saro. Ikaw po ang siyang patuloy na magpala po sa bawat isa po sa amin, sa lahat po ng mga tatanggap. At sa kanila pong pagtanggap ay madama po namin, Panginoon, ng iyong kagalingan at higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong kaligtasan at sa iyong patuloy na pagpapatawad. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo pong lahat ng pasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat sa inyo pong mga tahanan. Sabay-sabay po tayo. There's no way to measure what your word. Crucified and laid behind the stone, you live to die. Amen. Hallelujah. And let your healing continuously to flow in the lives and in the family, not only of the First Assembly of God Church, but for all the people, especially in the Philippines and all the whole world. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat sariwa pa po sa amin, Panginoon, ang mga dekorasyon na ito, na kaya po merong Pasko ay ikaw po ang siyang dahilan. At nawa po, Panginoon, ay makita din po namin na sariwa din po sa amin na ang dahilan ng tunay na Pasko at ang pinakang tunay na Christmas tree ay walang iba kung hindi ang krus doon sa Kalbaryo. Mula doon sa sabsaban hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. At ito, Panginoon, ito ang tunay na Christmas tree na kung saan ikaw ay nabayubay at namatay para po at sa lahat at para sa amin. Amen.
Thanksgiving, pagpapasalamat. Ang sabi po ng Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord. So umaga pong ito, marami po tayong titingnan ng mga verse at mga talata. Mga talata po ng bakit tayo po ay dapat magpasalamat at dapat po tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Ilagay po ninyo sa inyong mga comment section, ano po yung mga dahilan kung bakit tayo po ay dapat magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi po ng Bible, dapat ang pagpasalamat po daw ay, dapat ito po daw ay expressive. Thanksgiving should always be expressive, expansive, and expected of us. Ang pagpasalamat po daw ay dapat po ay expressive. Dapat you always express your thanksgiving. Dapat lagi mo daw ina-express o ipinapahayag ang iyong pagpasalamat kahit sa iyong kapwa, kahit sa iyong kapamilya, at higit sa lahat, dapat ipinapahayag po natin ang ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Dapat ang pagpasalamat po daw ay expansive, hindi lamang po expensive. Dapat ito po daw ay malawak ang naaabot, hindi lamang po nakasentro sa atin, hindi lamang po nakasentro sa apat na sulok ng ating tahanan, sa apat na sulok ng ating church. Kung hindi, dapat ito po ay lumalawak at maraming mga tao. Ating pong alalahanin yung pong mga tao na naging bahagi po ng buhay natin noong pong 2020 na dapat po natin silang pasalamatan sa maliliit na bagay na ginawa po nila para sa atin. Ang sabi po ng Bible, pangatlo, ang thanksgiving ay expected from us. Amen. You still remember in Luke chapter 17, verse 11 to 19, meron pong pinagaling na 10 ketongin. Pero ang sabi po ng Panginoon, nung siyam lamang po, o isa lamang po yung bumalik. At ang sabi po ng Panginoon, were not all 10 were cleansed? Hindi ba 10 ang pinagaling? Bakit isa lamang ang bumalik? So ibig sabihin po, kahit po ang Panginoon ay nag-e-expect na tayo po ay dapat laging magpasalamat sa Kanya. A grateful heart is a thankful heart. Amen. Ang sabi po ng Bible, kung ating po ulit re-reviewin, kasi meron pa po tayong parang hangover ng Pasko. Meron pa po tayong hangover ng bagong taon. Maraming salamat dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil buo pa po ang ating mga kamay dahil wala pong paputok at bawal ang magpaputok. Amen. Ang sabi po ng Bible, Christmas is the fulfillment of Genesis chapter 3, verse 15. Dahil po doon sa pagbagsak ng tao, dahil sa kasalanan. At ang sabi po ng Bible, ang Genesis chapter 3, verse 15, ang pinakang tinatawag po na proto-evangelion. Ito po yung kauna-unahang seed o yung kauna-unahang mabuting balita na sinabi po sa lumang tipan. Ang ibig sabihin, ang sabi po ng Bible, and I will put enmity between you and Satan, and the woman between you and the seed of her seed. Ang ibig sabihin po ng enmity ay struggle. Ang ibig sabihin po nito ay conflict. Ang ibig sabihin po nito ay quarrel, struggle. Magkakaroon po doon ng pag-aalit. Pero sabi po ng Bible, he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Amen. Ang sabi ng Bible, yung ipapanganak na seed of a woman, walang iba kung hindi si Jesus na anak po ni Mary sa laman, ang siyang dudurog sa ulo ng serpiente o ng Satan. Pero ang sabi ng Bible, ang Satan naman ang siyang dudurog ng kanyang sakong at yun po ay nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Meron pong sinabi si John Piper patungkol sa kasalanan. At isa-isahin po natin. Marahil, pwede po nating sabihin, bakit pagpapasalamat ay ang pinag-uusapan po natin ay kasalanan. Kasi bagong linggo na naman at panibagong araw at panibagong linggo ng bagong taon, dapat ay maging aware po tayo na ang kasalanan po ang pwedeng maging dahilan upang tayo po ay hindi maging mapagpasalamat. At ito po yung maging dahilan upang hindi maging maganda ang ating pong papasok na 2021. Una, ang sabi ng Bible, sin is missing the mark. At dun po sa idea na yun, ay gumawa po nag-record po si John Piper kung ano po ang kasalanan. At ang sabi niya, sin, it is the glory of God not honored. Amen. Ang kasalanan ay ang kalwalatian ng Panginoon na hindi naman ito iginagalang. Sin is the holiness of God, not reverence. It is the greatness of God, not admired.
The power of God, not praise. The truth of God, not sought. It is the wisdom of God, not esteemed. The beauty of God, not treasured. Hallelujah. The faithfulness of God, not trusted. The commandment of God, not obeyed. The justice of God, not respected. The wrath of God, not feared. The grace of God, not cherished. The presence of God, not prized. And the person of God, not loved. Amen. Siguro kahit po mamaya, pagkatapos po ng atin pong online na ito, pwede po ninyong reviewin ang mga bagay na yon, kung ano po talaga yung pong mga kasalanan at ano po yung bunga ng kasalanan. Pero ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 20, but where sin abounds, grace did abounds all the more. Kung paanong dumadami at lumalago at namamayagpag ang kasalanan, ng sabi ng Biblia, ay lalo naman pong nananagana ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Kung ang mga tao po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, parang wala pong pagkapasalamat sa kanilang mga buhay. Pero ang sabi po ng Biblia, dahil dumating ang biyaya at ang grasya ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, ang pamagat po ng ating pinag-uusapan ngayong umaga ay blessed and favored beyond measure. Why? Because the Bible says the Word of God became flesh. And He became flesh and blood. Ang sabi ng paborito ko pong version, yun pong sinasabi sa The Message Bible, He moved and went to the neighborhood. Amen. At ang sabi po ng Bible, Jesus is so generous inside and out. And Jesus is so generous through and from the start and even up to the very end. Ang sabi po ng Bible, si Jesus ay naging grateful at siya po ay gumawa ng pinakamabuti para po sa atin. Tayo po ay blessed and favored beyond measure. Amen. Titingnan po natin yun pong, ano po yung mga dahilan kung bakit tayo ay dapat na magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. God poured out His blessing and His favor towards us. Ang sabi po ng Psalm 103:1-12. Ang sabi po ng Bible, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, and forget not all His benefits. Pwede po natin ilagay sa ating mga comment section, mga kapatid, kung ano po yung mga maraming mga benefits na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Kung ating pong isa-isahin, yung Psalm 103, verse 1-12, ang sabi doon, ano yung mga blessing and favor na ibinigay ng Panginoon para sa atin? Ang sabi po, number 1, tayo po ay forgiven from all our iniquity. Ang sabi po ng Bible, tayo po pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi ng Bible, He is the one who heals all our diseases and all our sicknesses. Amen. Ito po mga nakaraang taon. Bagamat ang sabi po ay narito pa rin po ang COVID, pero tayo po'y iniingatan ng ating Panginoon. Sa kabila ng nadyan po ang COVID, pero tayo po'y pinoprotektahan. Iniingatan po tayo ng ating Panginoon. Siya po'y patuloy na nagpapagaling sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay na nabalitaan natin na sila po ay meron pong mga kaso ng COVID. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat bumababa na po yung kaso ng COVID dito po sa Pilipinas. At sana po sundin po natin ang sinasabi ng AITF at saka po ng ating mga authorities. Amen. Ang sabi ng Bible, why we should be blessed and we should be favored and why we should be thankful. Ang sabi ng Bible, because He is the one who redeemed us from distractions. Ang Panginoon ang siyang nag-ingat sa atin sa lahat po ng mga kapahamakan. Ang sabi ng Bible, He crowned us with loving kindness and tender mercies. Hallelujah! Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng putong ng buhay at ng
mga biyaya at ng mga pagpapala sa lahat ng mga pamilya, sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao, tigit sa lahat ng mga may takot at sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, we are so thankful and we are so blessed and favored because He is the one who satisfy our mouth with good things. Amen. Tayo pinagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi po tayo nagutom. Kahit po sa panahon ng COVID, dito pong nakaraang taon, hindi po tayo nagutom. Amen. Hallelujah. And then, ang sabi po ng Bible, ang listahan ay nagpapatuloy. And the list goes on and on because God is worthy to be praised. And we should always be thankful. Tama po ang awit ni Matt Redman, 10,000 reason. Amen. Meron po tayong 10,000 reason upang magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung ating pong aalalahanin noong pong 2020 at noon lamang pong halos isang linggo, ang sabi po ng Bible, the baby born in a manger will be our great shepherd. Amen. Yung pong ipinanganak na sanggol, siya po yung ating pastol. Hindi po siya nanatili doon sa sabsaban. Siya po ay nagbibigay ng lahat ng ating mga kapangangailangan. Amen. Hindi po siya nanatiling sanggol. Siya po ay minsan lang ipinanganak. He was born once and for all and He died once and for all of us. Amen. At ang sabi ng Bible, the Lord is my shepherd and we shall not want. Amen. Ang Panginoon po daw ang ating mabuting pastol at hindi po tayo mangangailangan. Ang sabi nga po ng iba, the Lord is my shepherd and that is enough. He is enough for us. Amen. Why we be thankful for our great shepherd? Bakit tayo po daw ay dapat magpasalamat? Bakit dapat daw tayong maging thankful? Sa atin po daw pastol, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Meron pong 4 na P para naman madali nating matandaan. Ang sabi po, number 1, we should be thankful because Jesus is our shepherd. And if He is the shepherd, our shepherd last 2020 and even in the years past, siya din po ang atin pong pastol ngayon pong pagpasok ng 2021. Amen. Maaring ang physical na pastor, maaring meron kami mga pagkukulang. Pero ang Panginoon, kahit kailan, hindi po siya nagkulang. Amen. At ang sabi ng Biblia, we are so thankful and we are so blessed and we are so favored because His presence always goes with us. Amen. Secondly, His protection is always with us. He always give His protection. Ang Panginoon pa rin po ang patuloy na nag-iingat sa lahat at bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Presence, protection, and ang Panginoon po nagbibigay ng lahat ng ating mga provision. Again and again, the Bible declares that one of the name of God in the Bible is Jehovah Jireh, the Lord provides. Ang Panginoon po ang tumatagpo lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. And also, being our shepherd, He's the one who pardons. Siya po yung nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Siya po yung nagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit. At higit sa lahat, bilang siya po yung ating shepherd, He preserve us. Amen. Hanggang ngayon, tayo po ay pinipreserve ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, iniingatan po tayo ng Panginoon sa lahat ng mga bagay po na masama at sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Amen. Because of Christmas, because of the last New Year o yung pong pagpasok po ng taon, tayo po ay iningatan ng ating Panginoon. That's why we can say we are blessed and favored beyond measure. Alam nyo, ang sabi po ng Bible, yung pong salitang blessed and favored, sa salita po na Griego ay sa original na Greek, ang pagkakasabi po dito ay charito. Charito. Hindi po yung charito solis, kung hindi yung charito, double O. Dahil ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng salvation. Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng peace. Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng hope. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng redemption. Amen. Kaya nga po,
ang sabi po ng Bible, all others that money cannot buy ay ibinigay po ng Panginoon para po sa atin. Amen. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, yun po daw mga bagay na yun, yung salvation, yung peace, yung hope, yung redemption, na binigay po sa atin ng ating Panginoon, huwag po daw nating i-hoards. Huwag po daw nating sarilinin, huwag po nating itabi lamang sa ating mga sarili. Kung hindi, ito po daw ay ating ipamigay, ito po ay ating ibahagi sa iba. Amen. Ngayon po na pagpasok ng 2021, I urge all our brothers and sisters, especially our brethren in the First Assembly of God Church, and even sa atin pong mga kapatiran po, sa atin pong area, sa atin pong section, atin po silang ina-urge that let's all together again starts reading the Bible. Let's start, read, write, and share. Patuloy po nating ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Patuloy po nating basahin ang salita ng Panginoon. Kung nung pong nakaraang taon, natapos po natin ang pagbasa po ng Bible. Amen. Natapos po natin ang pagbasa ng Bible. At marami pong mga nakatapos ng kanilang mga Bible reading. Marami pong nakatapos ng kanilang mga daily devotions. Amen. Lalo higit yung atin pong mga leader. Ini-encourage ko po ulit tayo, mga kapatid, atin pong basahin ng Bible upang magkaroon po tayo ng mastery. Atin pong malaman at maintindihan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ito po yung ating isulat, atin po itong i-share sa ating mga kapatid. Amen. At ito po yung bahagi po ng blessing ng Panginoon para sa atin. Amen. Ang sabi po ng Bible, we are blessed and we are favored beyond measure. Charitu. Amen. Pero ang sabi po ng Bible, because we are blessed and favored beyond measure, we can face 2021 with hope. Amen. Dahil tayo po daw ay blessed, tayo po daw ay favored by God, ay maharap po natin ang 2021. Parang yung pakiramdam po natin ngayon pong bagong taon ay parang pakiramdam natin nung pong mga nakaraang taon. Pero ang sabi po ng Bible, I know who holds my future. I know who holds my tomorrow. Amen. Our future is in the hands of God. Our tomorrow is in the hands of God. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Ang sabi ng Bible. At meron pong pangako ang Panginoon, ang sabi ng Bible na we can face the future with hope. Tatlong bagay lamang po, bago po tayo matapos sa mensahe na ito. Why we can face the future with hope? Sa ibang mga tao, parang sila po ay may agam-agam, sila po ay may takot. Yung iba pong mga tao ay meron na pong mga mental issue, meron pong mga mental problem. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, atin pong maharap ang bukas nang meron po tayong pag-asa. Amen. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 1 to 3. Let not your hearts be troubled. Amen. What a promise. Ang sabi ng Bible, kung hindi sana ganon, sana hindi ko na sinabi sa inyo. Ang sabi ni Jesus, I will go to the Father and when I prepare the place for you, I will go back so that where I am, you will be also. Amen. So marami pong mga pangako ang ating Panginoon. So sabi ng Biblia, number 1, we can face the future with hope because we have the promise and the assurance of the Word of God. Amen. Kaya nga po, ini-encourage po natin na tayo patuloy na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa, we can face the future with hope because we have the presence and the comfort of the Holy Spirit. Nariyan po ang banal na Espiritu. Siya po yung nagbibigay sa atin ng comfort. Dito pong mga nakaraang taon, marami po tayong mga kapatid na sila po ay naulila. Meron po tayong mga kamag-anak, meron po tayong mga mahal sa buhay na naulila at kinuha po yung kanilang mga mahal sa buhay. Sila po ay nalungkot, pero ang sabi ng Biblia, we can still face the future with hope because it is the Holy Spirit that comforts us in times of troubles. Amen. At panghuli ang sabi ng Biblia, we can face the future with hope because we have the fellowship of the gospel community, none other than the church and none other than our brethren. Amen. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. So sa atin pong mga tahanan, ngayong pong umaga, pwede po nating kunin yung pong ating mga kandila.
Pwede po natin kunin yung ating mga kandila sa ating pong mga tahanan at bilang simbolo po ng ating pong pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Amen. At ang sabi ng Biblia, let our light so shine before men. Sa ating pong pagsisindi ng ating pong mga kandila ay simbolo po ng ating pong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ngayon pong 2021 ay atin pong sabihin na, Lord, tulungan mo po ako. Being the light of the world, being the light of the world, gawin mo po kami, Panginoon, na ilaw din ng mundo, ilaw din ng sanlibutan, na magbigay po kami ng gabay para sa lahat at bawat isa ng mga kapatid namin na naghahanap ng kapayapaan, naghahanap po ng katugunan. At ikaw po yun, Panginoon. Amen. So habang sinindihan po ninyo ang ating mga kandila bilang simbolo po ng sa gesture na si Jesus po ang ilaw ng sanlibutan, at siya po yung tatanglaw sa atin na parang wala po tayong pag-asa. Pero ang Panginoon po ang pag-asa natin ngayon pagpasok po ng bagong taon. Shall we pray? Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng bawat pamilya na kinabibilangan po namin. We declare, Lord, that you being the light of the world, ang sabi mo, kami rin, Panginoon, ay ilaw ng sanlibutan. Gawin mo kaming ilaw at asin ng sanlibutan, Panginoon. Gawin mo po ang aming mga pamilya na maging gabay doon po sa mga kapatid namin. And help us, O Lord, to help them find their way back to Christ. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin. Bigyan mo po kami ng puso na laging nagpapasalamat. At kami po ay maraming mga dahilan upang magpasalamat sa iyo. Dahil ikaw po ang siyang nagpatawad sa amin. Ikaw ang siyang nagligtas sa amin. Ikaw ang nagpapagaling sa amin. At ang lahat ng marami pang mga bagay na ginawa mo. Because we are your people. We are your church. We are your beloved. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak, ng buong anak, at ang lahat ng pamilya ng First Assembly. Ikaw po magpala. Pagpalain mo ngayong taon na ito, Panginoon, nawa ay matapos na ang amin pong dinadaanan na crisis at magkaroon na po, Panginoon, ng physical gathering at magkaroon po ng face-to-face ang amin pong mga estudyante. Ngunit ganun pa man, Panginoon, sa iyo pa rin kami umaasa na ikaw po yung mag-iingat sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa iyo. Pagpalain mo po ang buong pamilya ng First Assembly of God, pagpalain mo po ang buong pamilya ng Assembly of God sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ibibigay ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag niyo kalimutan, mga kapatid, it is a good thing to give thanks unto the Lord. At tayo laging magpasalamat sa Panginoon at nawa ang ating pong mga puso ay lagi pong nagpapasalamat sa ating Diyos. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Happy Thanksgiving Sunday.